Hi, ka-fuel. Yes, ikaw. Ikaw na paulit-ulit na lumalaban sa parehong kasalanan. Yes, ikaw na minsan parang pagod ka na kasi lagi kang bumabagsak. Makinig ka. Hindi ka tinawag ng Diyos para mabuhay na alipin ng kasalanan. Hindi ka niligtas para manatiling nakakulong sa guilt, sa kahihiyan, sa takot. In Romans 6, verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi na dapat maghari pa sa inyo, dahil kayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kung hindi nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ka-fuel, ibig sabihin, hindi na siya ang boss, yung kasalanan. Hindi na siya ang may hawak sa buhay mo. Hindi na siya ang magdidikta kung sino ka. Ka-fuel, alam ni Jesus ang sakit ng paulit-ulit na matalo, mabigo. Alam niya ang bigat ng condemnation. Kaya siya ay namatay, hindi lang para patawarin ka, kundi para palayain ka. Ka-fuel, remember this. Freedom is not something you have to earn. Freedom was already paid for. At oo, may mga araw na mahirap, may mga oras na parang babalik ka na naman. Pero tandaan mo ito. Ka-fuel, ang biyaya ng Diyos ay mas malakas kaysa sa kasalanan. Grace does not just forgive you. Grace transforms you. Grace strengthens you. Grace teaches you how to walk away. So, ka-fuel, kapag may bumubulong na naman sa utak mo na wala ka namang pagbabago, makasalanan ka pa rin, huwag ka nang magpanggap. Sagutin mo lang ng ganito. Oo, mahina ako. Pero ang Diyos ko ay mas malakas. At ang kasalanan ay hindi na naghahari sa buhay ko. Ka-fuel, tumayo ka, huminga ka, lumapit kang muli kay Kristo. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ng Diyos. Pero dahil mahal ka niya, hindi ka niya iiwan sa kung saan ka nahulog. You are forgiven. You are redeemed. And by the grace of God, you have victory over sin.